matipuno, makisig at malakas, batayan ng katapangang panlabas. Sino nga ba ang tunay na matapang? Yung siga sa kanto na sumisigaw ng walang sinisino? O yung Kristiyanong may Kristo at di takot sabihin kung paano siya nabago? Kagising, ikaw ba ay atapang ang Kristiyano o ikaw ay atakbo? Run. Tandaan mo, mata nila ay nakatingin sa'yo. Huwag kang duwag na Kristiyano. Sa halip, sabihin mo sa kanila ang totoo na si Kristo ang dahilan ng katapangan mo. At tapang nga Kristiyano, di atakbo. Pag-uusapan natin yan ngayong gabi kasama sina Pastor Val at Kuya Aris. Magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-GK mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon pong gabing ito ay gising na gising tayo na manggigising sa bawat buhay ng bawat isa na tagapanood at taga-subaybay ng Gising Kabataan Live. At magandang araw naman po, umaga, tanghali, gabi sa iba't ibang parte po ng mundo. At ako po'y excited ngayong gabi kung paano kayo bumubuhos ng mga stars sa atin sa pagsuporta niyo po. Excited po kami sa panibagong topic at episode na pag-uusapan po natin ngayong gabi. Excited na po ba kayong lahat? Alam nyo, tuwang-tuwa kami kasi pag live natin ngayon ay sinabi ng Facebook that we are monetized and you can send stars. Ano po, gusto lamang po namin sabihin, yung po mga stars na inyo pong masisend na may katapat po yan na halaga. Ito po hindi mapupunta sa bulsa ni Pastor Val at ni Pastor Aris, kundi ito po ay mapupunta sa Ministeryo ng Gising Kabataan. And we will add all those earnings sa atin pong proyekto na pagpapatayo ng Gising Kabataan Center dito po sa Mandaluyong City. Yes, amen for that, Daddy. So, ako po'y sobrang excited, kagaya ng lagi niyo po naririnig. Lahat po tayo excited kung papaanong isa na namang makabuluhan, mabunga na kwentuhan ang gagawin po natin ngayong gabi. Kung papaano last week, Daddy, na talaga namang grabe din yung balitaktakan natin last week sa mga pinag-usapan natin about sa topic last week. Tama po ba, Daddy? Napakaingay ng ating comment section. And we would like to know as well, yun pong inyong mga pananaw, yung inyong mga gustong sabihin patungkol po dito sa ating pag-uusapan ngayong gabing ito. Alam ko ho, may kanya-kanya tayong kwento, may kanya-kanya tayong istorya patungkol sa ating pagiging Kristiyanong matapang na hindi tumatakbo, kundi lumalaban. Yes. So, pero bago yun, Daddy, natin pag-usapan, last week po, ang topic natin, review lang po natin, pinag-usapan po natin yung isang matinding tawag dito, issue o talaga naman naging trend sa Facebook. Nag-trending siya po sa social media, kung saan, yun po ang topic natin last week is about go to essential or non-essential. Kung saan pinag-usapan po natin, bilang mga Kristiyano, ano ba yung mga essential sa bawat buhay ng bawat isa at mga bagay na non-essential po sa ating paglakad at pamumuhay bilang Kristiyano. Right. At ngayon pong gabing ito, nais po namin kayong marinig ulit. At nais po natin mag-trending na naman ang ating pag-uusapan ngayong gabing ito. Yes. Mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa iba't ibang panig ng mundo. Ano ho? Marami po kami nakikita na mga nanonood. Last week, we have seen our viewers from Lebanon. Yes, different part of the world. Qatar, Japan, USA, Europe, at sa iba't ibang bansa ng Asia po. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at alam po namin na kayo po ay napapagpala at patuloy na mapapagpala sa ating pong pagpapatuloy ng mga iba't ibang topic patungkol sa ating buhay Kristiyano. Yes, kaya ngayong gabi po habang tayo po'y nagkukwentuhan, continue to share and mention, comment names po sa ating pong talakayan ngayong gabi para mas marami pa pong maabot at malawak pa pong maubot po nitong Ministeryo po ng Gising Kabataan. At bago po ang lahat, sa inyong pong pagko-comment, huwag niyo pong kakalimutan ng ating official hashtag for tonight. Yan po ay
GK, hashtag GK Atapang Kristiyano. Hashtag GK Atapang Kristiyano. No, wag nyo pong kakalimutan kung kayo magko-comment, pwede nyo pong ilagay ang hashtag GK Atapang Kristiyano. Yes. So, pasimulan na ba natin ang ating balitaktakan ngayong gabing ito? Yes, alright, Daddy. So, alam na po naman nila kung ano yung ating topic ngayong gabi. Yun ay, Daddy, Atapang Akristyano di Atakbo. Yan, alright. O, Yan po bago ang tayo magpasimula, we would like to thank Abril Aquino Limbo for sending 50 stars. Maraming salamat po sa inyong mga pagsuporta sa gawain ng Panginoon sa GK Live. Yes, ako rin po, Daddy. No, salamat po kay Gising Kabataan na nag-send ng 50 stars. So ako po yun. Ako po yung nag-send ng 50. Hindi ko alam kung bakit yung Gising Kabataan page yung pumasok. So yun po. Totoo pong stars yung binigay ko after 1K stars pong na-comment. 50 stars po yan. So anyway, yung topic po natin, no, Daddy, balik po tayo sa topic. Yung topic po natin is about, this episode is about doon sa paggunita po natin last Friday, Daddy. Ano ba yung meron last Friday, Daddy? Ano nga ba? Araw ng Kagitingan. Yes. Oo, at ipinagdiriwang po natin yung mga matatapang, magigiting na bayani, magigiting na mga Filipino, because I believe as well na hindi lamang po yung mga magigiting na Filipino, na mga sundalo, ating mga bayani, pero higit sa lahat, dapat din nating saluduhan at ipagdiwang ang magigiting na mga sundalo ng Diyos. Yes, tama po yan. Amen for that, Daddy. So, ngayon po, yan po yung pag-uusapan natin. Lalo na ngayon din, no? Daddy, sama rin natin ngayon sa mga sundalo, yung mga frontliner who's fighting right now through pandemic. And lalo tigit yung mga kapastoran po natin. Yan po ang sineselebrate po natin o ginugunita natin last Friday, and we really want this episode na masaluduhan po ang lahat ng mga yan. Salute to all the frontliners. Alam nyo ho, ito very touching ho, ito very sad for me, because every day I saw a lot of pastor dying. Totoo. Nakakalungkot po. Ngayon ko lang nakikita po ang Facebook, ang wall ko, na marami ako nakikitang mga namamatay na lingkod ng Diyos. Hindi po tayo sa isang banda, masaya tayo at sila'y nasa piling na ng Panginoon. Pero sa isang banda, medyo malungkot din tayo kasi nga nababawasan yung mga naglilingkod sa Panginoon. Totoo po yan. Pero, isa lang ang alam natin, the legacy of the pastors who died will continue. Yes. Kasi merong mga na-train, merong mga nahubog na mga mandirigmang Kristiyanong matatapang. Yes, No, amen. naniniwala ako na yung mga kapwa ko lingkod ng Diyos, kapwa natin lingkod ng Diyos na mga napapunta na sa piling ng Panginoon ay may mga nahubog na atapang akristyano, di atakbo. Yes. Diba? Totoo po yan, Daddy. We believe that they showcase and they put a great example in fighting a good fight of faith. Tama po ba, Daddy? Talagang ang mga kapastoran po natin, yung iba talaga, Daddy, ikaw, personally, tayo po ang church and for God's glory, and even some of your friend po natin, pastor, they are not stopped by pandemic. Tama po ba? That's why makikita po natin na talagang pinaglaban ang pananampalataya. Ito yung mga hindi atakbo. Ito yung mga atapang akristyano. Tama po ba? Talagang gumagawa at patuloy na naglilingkod sa Panginoon sa kabila ng pandemya. Actually, ito talaga yung matatapang na Kristiyano. Yung hindi natatakot, walang inuurungan. Sunod kung sunod, gawa kung gawa para sa Panginoon. Yes, Amen? praise God. So ayan, nalalaman nyo na po. Pumapasok na po tayo at nalalaman na natin kung ano yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Kung ano yung mga atapang akristyano, yung mga Kristiyanong talagang dumarating yung puntos na kahit nahihirapan, yet they are giving everything for the glory of the living God. Tama po ba, Daddy? Amen. Kaya ngayong gabi, Daddy, yamang nasasabi mo na halos yan, tanungin natin kung ano yung ibig sabihin ng atapang akristyano. Kung ano yung kahulugan ng pagiging matapang or atapang akristyano. Pag-usapan po natin yan ngayong gabi. Para sa iyo, Daddy, kagaya ng mga nasabi mo kaninang nauna, let's continue to elaborate pa
no, para makita ng mga tawag dito ng mga viewers po natin that there is still battle. We know, Daddy, that Jesus Christ has already won the battle. Kaya lang, alam niyo po yon, totoo ring merong pandemic. Totoo ring merong Satan. Tama po ba, Daddy? And I believe Jesus has already won that. Pero kailangan bilang mga Kristiyano, lumaban din tayo sa pananampalataya natin kasi kagaya ng sabi ng salita ng Diyos, ang kaaway o ang magnanakaw na parito pa ay ang kaaway o ang thief ay naparito para magnakaw, sumira at Ano nga pumatay. ba ang tunay na kahulugan ng Yes. atapang a Kristyano di atakbo? Gusto po naming marinig din sa inyo yan. You can comment below. If you want to join with us in our discussion, you can comment below. Ano po? Para sa inyo, ano ba ang isang kahulugan ng atapang a Kristyano? Ano? Kailangan po naming marinig yan mula sa inyo. Para sa atin, di ba? Ibig sabihin, walang kinatatakutan maliban sa Panginoon at malakas ang loob at hindi duwag. Hindi duwag ipagmalaki, ipagyabang at ipagsigawan sa buong mundo na siya ay Kristiyano. Yes, totoo po yan, Daddy. Kung paano sinasabi ng Joshua chapter 1 verse 9, "Have I not yet commanded you? Be strong and be courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go." Yes, sabi rin po, matapang pero hindi ibig sabihin, in bad, hindi ibig sabihin po nun in a bad and authoritative way. Matapang na alam niyang harapin yung mga bagay-bagay sa buhay, knowing na ang Diyos ay nasa sa atin o nasa Kanya. As Romans 8:31 says, what shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Amen. Yes. We would like to thank Jack for 50 stars and Grace Mendez for sending 50 stars. Thank you so much. We really appreciate all the stars that you are sending for this ministry. Pagpatuloy tayo. Yes. Ano ba yung mga katangian o dapat tinataglay ng isang matapang na Kristiyano? Yes, Ayan. pag-usapan po natin yan. Again, Ken, kanina po sabi ni Daddy, you can comment this. Sige May po. basag daw ang ating sounds. Basag daw, pakiayos. Just tell us po kung okay na yung sounds. Ano po? Okay? Okay, praise God. So, ano nga ba yung matapang na Kristiyano? Ano nga ba yon? Okay, una, meron siyang paninindigan sa pananampalataya o firmness in faith. Ito Yes. yung talagang palaban. Kristiyano ko, nananampalataya ako kay Jesus, at hindi ako uurong. Ito yung mga palaban, lalo na sa mga panahon ngayon. Marami na ang tumatalikod sa ating Panginoon. Marami ang nadadala sa mga bagay-bagay ng sanlibutang ito. Nakikarried away doon sa mga, hindi lamang po doon sa sitwasyon ngayon, kundi sa mga napapanood, kasi ngayon ang pinakang tinututukan ngayon ay social media, and there's a lot of things that you can watch in social media, and if you are not a strong Christian, hindi ka matapang na Christian, pwedeng madala yung mga bagay na yon sa iyong mga pananaw, no? And just like Isaiah chapter 7 verse 9, if you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. Yes. Amen. Sabi rin po na 2 Thessalonians chapter 2, verse 15, yung verse 15 po, sabi doon, "So then, brothers and sisters, stand firm and hold fast to the teaching we pass on to you, whether by word of mouth or by letter." Ibig sabihin, Daddy, ito yung mga mananampalataya na ano man ang nangyayari sa mundo, tumatayo sa mga nakuha nilang katotohanan. Tama Yes. po ba? Ito yung mga Kristiyanong palaban talaga. Yes. Hindi pwedeng hadlangan. Kahit anong sitwasyon, kahit anong pamamaraan, talagang ito ay susulong at lalaban. Yes, totoo po yan. Pangalawa, sabi po doon, hindi takot sabihin ang katotohanan at ang tama ng may pag-ibig. Ibig sabihin, they are not afraid to tell what is true with love. So, naniniwala po tayo, sometimes may mga Kristiyanong takot, lalo na ngayon, Daddy, no, just to please people,
Yung iba hindi natuturo yung full gospel. Hindi na Right. ituturo yung katotohanan. Nakakalungkot, umiiral ngayon in social media, and even in the body of Christ. Ngayon, wala na yung rapture, which is the word of God is saying that there is a caught up, there is a, though the rapture is not in the Bible, yung word na rapture, pero yung caught up, nandun siya, Daddy, di ba? Yun yun. So, ibig sabihin, maraming mga Kristiyano ngayon, no, na they are not saying the truth, pero yung mga totoong matatapang, ito yung mga nagsasabi ng full gospel, 100% with the love of the Lord Jesus Christ. As the Bible says, sabi ng Colossians, sabi po sa book of Colossians, we are to speak the truth in love. Tama po ba, Daddy? Amen. So, dapat kasi talaga ngayong mga panahong ito, maging matapang ang bawat mananampalataya. Kasi alam nyo ho, pag hindi tayo naging matapang ngayon sa pagsasabi ng katotohanan, pagsasabi at pag-share ng salita ng ating Panginoon, nako, ano pong mangyayari sa Daming mundo? mapapahamak. Ano mangyayari sa mga tao? Sapagkat ang tanging paghuhugutan lamang po natin ng lakas ay ang ating Diyos. Kaya kung mayroong ng number one essential, that is church. Yes, May totoo. mga essential. Siguro next week ay pag-usapan natin yon, ano? Yung essential ang church. No? Kasi talagang ito yung dapat, ano? Nakakalungkot nga minsan bukas ang sugalan, bukas ang E-games, Daddy, yes. bukas Electronic ang games. mga gym, bukas ang mall, pero ang church ay Sarado. sarado. Mhm. No, and we thank God na ngayon ay inallow ang mga churches starting on Sunday to have a service. Yes. So, tayo po yung matatapang na Kristiyano na talagang dapat ay tatayo at ipaglalaban ang ating mga pananampalataya. Yes, at sasabihin ang katotohanan. Tama po ba, Yes. Daddy? No? Kasi marami pong mapapahamak sa mga taong hindi nagsasabi po or nagtuturo ng truth ng gospel o ng word of the living God. Whether we accept it or not, yes, maaring sabihin natin maraming tao sa loob ng church, pero mapapahamak sila if we're not going to tell the word of God 100% or the full gospel that we have learned. Amen. Pangatlo po, Daddy. Sa pangatlo, kayang suungin ang anumang bagay na walang pagkatakot. Masunod lang ang Panginoon. Sa English po, willing to take the risk. Yes. Alam nyo, yes, ito yung mga, they are taking a risk just to demonstrate our faith. Ano? Isa Risk dyan taker. si Abraham. Abraham offer his son to God. You know? He is willing to take a risk. Sinabi ng Panginoon, ihandog mo ang iyong anak. Ano? Talagang inihandog niya si Isaac. No? But it's just a test. Nung papatayin niya na, pinigil siya ng Panginoon at provide ang isang tupa Ram, that's right. para ito ang ihandog. Ano? So, there are times that the Lord will allow us to go to risk and titingnan ng Panginoon, are we willing? Are we courageous? Ano, matapang ka ba Mm. na harapin ang bagay na yon? Matapang ka ba na harapin yung mga bagay na bagamat mahirap, bagamat delikado, pero handa ka pa rin sundin ang gagawin mong pagsunod sa ating Panginoon. Yes, yan po ang mga katangian ng mga matatapang na Kristiyano. Pang-apat po, na katangian ng isang matapang na Kristiyano, alam niya kung paano magtagumpay at harapin ang temptation. Okay? He or she knows how to deal Pang-apat to na overcome. yan. Pang-apat po, pang-apat, Daddy. Kanina tatlo po yung binigay natin, tatlong character, and this is the fourth one, yung Right. pang-apat na puntos po. Alam niya kung paano harapin yung mga tuksong ibinibigay sa kanya. As for 1 Corinthians chapter 10 verse 13 says, "No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful, He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it." Yung mga matatapang, alam idil, alam harapin ang temptation, katulad ni Joseph doon sa asawa ni ni Potiphar, si Miss Potiphar. When Mrs. Potiphar ay nasa harap ni Joseph, he deals it. Ang matatapang na Kristiyano, kung alam niyang mali, lalayuan niya ito. Hindi pa siya magpapakababad tungkol doon. Yun ang tunay na matapang na Yes. Kristiyano. At actually, ang totoong matapang
ay yung kayang harapin ang mga pagsubok ng merong katapangang tumanggi sa alam mong mali. Yes. Diba? Ito yung pwede kang matempt, pwede kang bumigay, pwede kang matukso, pero dahil alam mong mali, may katapangan kang ito ay harapin at hindi mo gawin. Just right. Tama po yan, Daddy. So, you can give the 5th point, Daddy, kung sakali. So, ang ikalimang puntos po ay ang tunay na matapang ay may takot sa Panginoon. Or that's what we call fear of the Lord, because fear of the Lord is the beginning of knowledge. Yes. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. And Proverbs chapter 19 verse 23 says, the fear of the Lord leads to life. Then one rests content and touched by trouble. So, kapag ka ikaw ay may takot sa Panginoon, dadalahin ka nito sa buhay. Totoo po yan. Okay? Yung takot na hindi mag-aalis sa atin palayo sa Panginoon. Kung hindi ito yung takot na mas lalong maglalapit sa atin sa paggawa sa kalooban ng ating Diyos na buhay. Yan po yung pang-5 puntos. Amen. So pangalawa, Daddy, ngayon napag-usapan natin, Daddy, yung kahulugan para sa atin ng Kristiyanong matapang. Pinakita rin po natin yung karakter ng isang Kristiyanong atapang. Ngayon, tatanungin naman kita, Daddy, ano kaya yung mga dahilan bakit merong hindi atapang ang Kristiyano? Bakit merong mga hindi nagiging matapang na Kristiyano? So, pag-usapan po naman natin yan ngayong gabi, Daddy. Gusto po naming marinig kayo. Ano nga ba yung dahilan kung bakit may mga Kristiyano na atapang ang Kristiyano, hindi atakbo? O kung meron mga dahilan kung bakit may mga Kristiyanong tumatakbo naman. So, but before we continue to that, we would like to thank Faith Corrales for sending 100 stars and Renato Marabales for sending 100 stars as well. Yes, and Grace Mendez, Daddy. Nasabi na kanina. Again, Daddy, pangalawang again. So, bali 100 stars na. Wow, Okay, salamat po sa inyong mga stars. Pa-stars nyo. Mukhang talagang aabot tayo ngayong gabi ng higit pa sa 1,000k stars, Daddy. Amen to that. So, gusto naming marinig yung inyong mga pananaw. Ano nga ba ang dahilan kung bakit may mga Kristiyanong atakbo o duwag? Gusto natin itong makita rin para maging maliwanag sa bawat isa. Number 1, na dahilan kung bakit nagiging duwag ang isang Kristiyano sapagkat punong-puno siya ng pag-alala o mga bagay-bagay dito sa mundo or filled with worries. Proverbs chapter 12 verse 25 says, anxiety weighs down the heart, but a kind word cheers it up. So kapag tayo ay punong-puno ng pag-alala, nako, hindi yan makakabuti sa ating mga pamumuhay Kristiyano. Kasi yung pag-alala ay nagtutulak para tayo maging duwag. Totoo po yan. Ay, baka hindi ko to kaya. Ay, baka ganito pag sinabi ko ito, maraming worries. Worried na worried ka. Marami kang mga iniisip. Kaya gusto nating ma-set free tayo sa worry. Don't be filled with worries para kayo po ay maging matapang na Kristiyano. Kasi po ang duwag na mananampalataya ay mga punong-puno ng pag-alala. Yes. At yan din ang paalala sa atin ng Panginoon. Let us not be worried. Let us not be anxious by everything. Tama po ba? Pangalawang bagay is fear. Sabi po dyan, takot ma-disappoint ang iba. Now, there's a lot of fear na tumatakbo po sa atin, and this is what paralyze our faith, yung fear. Pag may fear po tayo sa buhay, hindi tayo nakakagawa, hindi tayo nakakakilos ng dapat nating igalaw bilang mga Kristiyano. As the Word of God says in Timothy, ang sabi niya doon, He doesn't give us the spirit of fear, but has given us the spirit of power. God has given us the power. So that's why, kung bakit minsan hindi po tayo hindi atapang Kristyano, it is all because ang dami nating takot of our uncertainties, takot na mawalan, takot na kung ano-ano sa atin. But again, yung fear yan kasi, Daddy, yung yung fear yan yung kabaliktaran ng faith. Tama po ba? If there's a fear, then there's no faith. But if there is a faith, fear will not exist. Yeah, kasi may mga pagkakataon yung takot kasi na
nakukuha yan at nararamdaman kapag nasa isang sitwasyon, kasama ang mga kaibigan, Kristiyano siya, hindi meron siya mga kasamang hindi Kristiyano. Gusto niya na mag-share, pero natatakot siya kasi baka I-reject siya, tama, pagtawanan Daddy. siya, Yes, totoo. o baliwalain siya. So, yan yung mga duwag na Kristiyano. Kasi kung ikaw ay matapang, kung wala kang takot, Take talagang Take the risk. ipaglalaban Yes. mo yan. Talagang kahit anong sabihin nyo, basta ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon, ito ang sinasabi ng Diyos ko, sasabihin ko sa inyo. So, walang takot. So, pag may takot, nagiging duwag. True, that's right, Daddy. Sa pangatlo na po tayo. Yan, Okay. pero bago mo bigay yung pangatlo, Daddy, salamat po sa nagbigay ng 85 stars. Kakaiba to at talagang mukhang binigay na lahat ng stars na meron niya. 85 stars from Mami Venus Febrer. Yan. Wow, praise Alright, God. thank you so much. I think may 15 pa pong nakalaan para ilagay ulit. Thank you po. Okay. Alright. Pangatlo, doon sa mga duwag, they are not equipped. Tama po yan, Daddy. No? Because Hosea 4:6 says, my people perish because of lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I will also reject you from being priest for me. Because you have forgotten the law of your God, I will also forgotten your children. Yes, tama po yan. Ito yung Yung di atapang akrisyano. yes, ito yung Mga mga duwag na Kristiyano, takot lumaban kasi wala pang alam. Hindi equip No, yun lang naman yun Pag hindi pa tayo equip, parang sa sundalo lang yan Kapag ka ang sundalo ay hindi na-train ng gusto at hindi maganda yung pagkakatrain, ako, matatakotin yan. No? Naalala ko tuloy, mayroon ako nakitang isang video ng binavaksinan yung mga Christian, ay yung mga sundalo, yung sundalo takot na takot sa injection. Anyway, may mga iba't ibang fear. Pero ngayong gabing ito, ang pinag-uusapan natin ay yung pagiging takot. Duwag sa pagbahagi ng Panginoon. Pagiging duwag sa pagtayo sa pangalan ng Panginoon. At kung ikaw ay hindi equipped, nako, maduduwag ka talaga. Kasi bakit? Hindi mo alam kung anong gagawin mo Hindi mo alam kung paano ka lalaban. Hindi mo alam kung paano ka magsasalita. Hindi mo alam kung paano mo ipaglalaban ang salita ng Panginoon at ang mabuting balita ng ating Diyos o ang ating Panginoon mismo. Yes, so much for this tonight, Daddy. Again, kung meron po kayong kuro-kuro, please type to our comment section kung ano po yung kaninang tanong, Daddy po, yung sa tingin nyo, karakter ng isang Krisyanong matapang. Again, and then yung sunod po ay yung Krisyanong duwag naman po. And just for a recap, para po natin mapag-usapan ng iba, sabi po natin kanina, yung Krisyanong matapang, ito yung mga may paninindigan sa kanilang pananampalataya. Okay. Pangalawa, meron pong walang takot na sabihin ng katotohanan. Pangatlo, they are willing to take the risk. Mga take risker, handa silang harapin lahat ng bagay. Pang-apat, sila po ay napapagtagumpayan at nahaharap ang temptasyon. Pang-lima, sila po ay tunay na may takot para sa Panginoon. At yung tatlong bagay naman po doon sa pagiging duwag na Krisyano, ito po yung binigay natin just for a recap para sa mga pumapasok lang po ngayon. Una is, they are filled with worries. Talagang punong-puno ng mga pag-alala. Alalahanin. Yes. Pangalawa, may takot. Fear, yung takot talaga po. Then, yung pangatlo is not equipped. Tama po ba, Daddy? Okay. We would like to thank Marian Legaspi for sending 35 stars and Abril Aquino Limbo for sending 95 stars. Wow. Maraming salamat po sa patuloy na pagbuhos ng stars sa atin pong mga taga-subaybay. At alam ko pong tayo'y napapagpala at patuloy pang pagpapalain ngayong gabing ito sa ating mga pag-uusapan. Yes. So we would like to read some of the comments tonight. Hallelujah. Sabi ni Grace Mendez, kapag nararanasan mo na yung lalim ng pag-ibig ni Kristo, ayaw mo nang saktan siya. Susunod ka na palagi sa kalooban niya, kaya atapang Kristyano. Nagiging duwag lang dahil hindi sila firm sa pagmamahal sa Panginoon. 1
fluctuating. Oo Yes, nga totoo naman. naman, totoo Nagpa-fluctuate yung kanyang pagmamahal. Yes. Wag ganon. Yes, wag ganon. Mamaya po yan. Ito po kay Ate Patricia naman, Eunice Bernal, sabi niya, kaya tayo ay atapang Kristyano kasi po alam natin ang salvation ay hindi nakadepende sa ating mga gawa, kundi ito'y regalo mula sa Diyos. It is God's grace through faith in Jesus Christ. Amen. 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 Praise God. So, nawala yung akin. Okay, kay Julius Dagami. Saglit po. Sige, go ahead. Alright, so ayan po. So ngayon po, yung pangatlo po, pag-usapan naman po natin, ano yung paraan habang hinahanap po yung mga message at comment nyo po, kasi medyo dahil sa init ng inyong pagbibigay ng stars at pagko-comment, naghahang po ang phone natin, ibig sabihin dagsa po ang inyong comment. But again, we will read that later po. Ayan, meron din po si Miji, salamat kay Miji Rosales who gives 35 star, nag-send po ng 35 stars po. Ayan, praise God. So ngayon, pag-usapan naman, Daddy, so paanong paraan magiging matapang ang Kristyano? So paano natin maa-attain yung character bilang, yung kaninang binanggit natin bilang matapang na Kristyano, yung character na yun, paano natin yun maa-attain, paano natin yun makukuha? Pag-usapan naman po natin. Okay, paano naman natin mapapanghawakan ang mga salita ng Diyos? Tama ba? No, yan yung po yung puntos, Daddy, ng pagiging matapang na Kristyano. Sa paanong paraan ka magiging matapang na Kristyano? Pakiayos yung ating mga inilalabas. Okay? Go Okay ahead. po. Number 1, Daddy, sinabi mo na po, panghawakan ang salita ng Diyos or take hold of God's truth. Again, ito po yung reason kung bakit tayo magkakaroon ng character na bilang matapang na Kristyano. First and foremost, you have to take hold of God's truth. As sabi po ng Psalm 119 verse 160, all your words are true, all your righteous laws are eternal. Wala pong ibang sandigan para maging matapang tayong Kristyano kung hindi sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. By the truth, if we know the truth, then we will be free in worries and fear. Yes. And next is be filled with the Spirit. Holy Spirit. We need to be filled with the power of the Holy Spirit. Ito po ang isang napakahalaga in these last days. Kaya nga sabi na Acts 1:8, and you shall receive power when the Holy Ghost shall come upon you. Napakahalaga na tayo ay puspos ng banal na espiritu. Kasi alam nyo, yung mga puspos ng banal na espiritu, matatapang yan. Yes. And if you are filled as well with the Word and the Spirit of God, you will be bold and you will be you will stand firm in the Word of God, even in the truth. Yes, yan po, yung Holy Spirit po, yan po yung nagpapatapang talaga sa atin ng gusto at sa pamamagitan din ng salita ng Diyos. Pangatlo po is, know that the one who is with you is greater than anything. Ibig sabihin po, kung ano yung nananahan sa atin, and that is the Holy Spirit. That's why be sure, as a Christian, na ang nagduduwel sa atin, that our body is a temple of the living God or the Holy Spirit, be sure that the one who is with you is greater than anything else. Sabi po yan ng 1 John chapter 4 verse 4, it says, you dear children are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. For you to become matapang na Kristyano, para maging matapang tayo at courageous, you have to understand and you have to know that the Holy Spirit and the Word of God is dwelling in you and is always, forever abiding with us. Yeah, this is one of the Word of God that I memorized. Greater is He that is in me than he that is in the world. Yun yung isa sa mga kauna-unahang salita ng Diyos na na-memorize ko nung bago pa lamang akong Kristiyano. Yes, that's right. Napakaganda nitong salita ng Diyos na ito at dapat ay pinangahawakan ng mga matatapang na Kristiyano. Yes. And also, through prayer. Yeah, mahalaga, no? Mark 11:24, therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you receive and you will have it. Mahalaga ito na ang ating pananalangin ay buhay.
at palaging ginagawa ng mga matatapang na Kristiyano. That's right. And then lastly, after all those things, yung panglima po, you have to trust the Lord. As Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. In all, sa Diyos lang po tayo magtiwala para maging courageous po tayo. Even in the times that there seems no way, even in the times that the darkness surrounds us, we have to trust the Lord. Yes, keep on trusting God, whatever situation that we encounter, whatever we experience, sad or bad or good, we need to trust God. Kasi kahit na sa kabila ng tila pangit minsan ang ating nakikita at ating dinadaanan, but for sure, sa patuloy nating paglakad sa ating Panginoon, makikita natin ang ganda ng plano ng Diyos sa kabila ng pangit na ating mga pinagdaraanan. Yes, so much for that. At alam ko dading blessed na sila. So let us thank first kay Lex Gutierrez Ripas with kasamang bati na po ng kanyang mga anak. Si Lexine at si Levine, sabi niya, hello daw po kay Tito Poji, syempre ako po yon, kay Daddy Lo, kay Ate Kaina at kay Mala, and for sending, thank you din kay Kuya Lex po for sending 200 stars. Thank you so much. We would like to thank as well Marge Rosales for 55 stars, sending 55 stars. And again, Faith Corrales sent 75 stars. Thank you so much. Hallelujah. Umuulan tayo ng stars talaga. Yes. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Because Jesus Christ is the bright morning stars. Oh. Alright. So ngayong gabi, Daddy, this is one of your favorite episode dito po sa atin ng Gising Kabataan. So, Pero bago tayo manggising, we would po. like to read some of the comments. Sabi ni Julius Dagami, dapat tayo ay rooted ng Word of God. Kung Yes, tayo ay that's right. maalam sa salita ng Diyos, hindi tayo madaling matakot na ilaban ng anumang pagsubok na ating kaharapin. Yes. Tama. Kay Geneva Nicolas, sabi naman po niya, Amen, we become brave and courageous if we are rooted in God's Word and filled with the Holy Spirit, not just filled by living and not just filled, but by living and walking with the Spirit of God. GK, #GK, Atapang Kristiyano. Vernice Mendez, ang atapang na Kristiyano ay surrounded ng godly people. Yes, Same totoo. Yan, purpose tama yan. at same way of living. That's right. True. Totoo po yan. Ang totoo, ang mga matatapang na Kristiyano ay napapaligiran ng mga maka-Diyos na tao, maka-Diyos na kabarkada, maka-Diyos na mga kasama. At idagdag pa natin dyan, yung mga napapaligiran ng mga Kristiyanong tama ang ginagawa. Yes, yes. Yan yung mga matatapang na Kristiyano. Yes, that's right. So ngayong gabi po, hindi na po tayo magpapakatagal because I know everyone is excited to see some video clips na gigisingin po natin ngayong gabi sapagkat ngayong gabi, ito ang oras ng Panggigising! Gising! Gising! Yun, praise God. Ganda ng gawain kanina, guys. So, yun. Tinatawag ko nga pala kayo ngayon kasi meron tayong departmental meeting. So, teka, sino bang wala pa? Parang mapansin ko may kulang ba tayo? Opo, basta lang yung media, oh. Ayun. Pakitawagan nyo nga muna. Laging nalilink ang media. Ay, din. Joke, parang napapansin ko lagi kang late. Sensya ko kasi may dinapos pa po ako. At saka napapansin ko, yung sa social media natin, di ba sinabi ko na sa inyo na points lang ang ilalagay nyo dun sa caption. Huwag nyo nang isasama yung explanation namin. Kasi di ba may ano dun yun, yung points lang, kung ano yung binigay sa inyo, yun na yung gawin ninyo. At saka yung palang music natin sa sa ating YouTube, huwag yung may copyright, pumili kayo ng walang copyright, marami namang music dyan na pwedeng gamitin. At saka, napapansin ko din, sa tuwing mag-aano tayo nung hindi, nang napag-meetingin natin, hindi nyo nagagawa agad. Ba't ganun, Joe? Ano bang problema talaga? Ano bang problema natin dyan sa media? Ba't lagi na lang, pag sinabi na pag-meetingan hindi nagagawa, ba't ganun? Ano ba talaga ang problema? Media team. Sumagot kayo sa media team. Huwag nyo akong titigan ng ganyan. Sumagot kayo, huwag nyo akong daanin sa ganyan.
Parang napapansin ko kasi lagi kayong hindi nyo inaasikaso yung aking sinasabi. Kapag sinabi na natin yung wag na natin sanang ha? Sa susunod, wag na natin maulit itong ganito, ha? So, yun. Maging maayos yung ating social media. Ayun, so praise God. So guys, salamat nga pala sa sa pag-aasikaso ninyo sa bawat department ninyo. And nakita ko yung response ng tao doon sa ating mga videos. So, parang napansin ko wala si Joe. Diba department mo yun? Anong nangyari pala? Hindi ko po lang basta eh. Bigla na lang kung di ayaw pumunta. Ay, ano bang nangyari doon sa kanya? Wala ba kayong balita kay Joe? Pastor? Pinontak na rin namin pero wala pa rin response. Walang response. Pero kasi ang ganda ng ginagawa ng Panginoon doon sa ating video, so kailangan keep it up lang guys kasi maraming naaabot yung reach ng ating video, so kaya continue lang natin yon. Pero follow up si Job. Follow po ng part. Ayun, praise God. So, pakisabi nyo na lang din sa kanya kung ano yung mga napag-meetingan natin. Sige So, praise God. So, tara, tayo manalangin na. Hello po, Ate Job. Kamusta po kayo? Ito, medyo okay naman. Ba't ka pala nandito? Gusto sana po kitang kamustahin. Ganun ba? Sige, pasok ka. Ate Gen, ba't ka nandito? Oo nga pala, te. Gusto sana kitang kamustahin kasi ilang araw at ilang linggo ko na rin hindi umaati ng church at saka di ka rin nagpaparamdam sa mga call namin pati text. Tsaka si Pastor, worried na rin siya sa'yo, nahanap ka rin niya. Ganun ba? Kasi, nung nakaraan, medyo nagtatampo ako kasi napagalitan ako eh. Kasi ginagawa ko naman yung best ko. Pero napagalitan ako kaya medyo nagtatampo ako, tinatanggal ko rin yan. Kaya nanahimik muna ako. Kapatid, kaya sinasabihan tayo para maging maayos tayo. Huwag kang matatakot na harapin ang mga bagay na ganon. Kaya pag pinapagalitan At pinagsasabihan tayo, huwag tayong magtatampo. Kaya, huwag ganon! Okay. Yan, Daddy, yan. Ito, no, may mga ganyan. Siyempre, kanya-kanyang departamento, kanya-kanyang ministeryo na pinagkatiwala ang Panginoon. You know, in the ministry, we're family. Alam niyo, ang pamilya ho, pagka may mga pagkukulang, may mga kailangang ituwid, may mga kailangang ayusin, talagang nagsasabihan yan. At kung Yes, tayo totoo. ay pamilya, we know how to understand each other. Totoo po Alam yan. na natin yon. Alam na natin kung papaano tayo mag-uunawaan. Alam na natin kung papaano tayo tatanggap ng mali. Kung papaano tayo itatama. At hindi dapat tayo nagtatampo. O, sabi ko nga, dapat ang Kristiyan, actually, I don't believe doon sa mga tisod-tisod. Yung mga tisod-tisod, palusot lang yon na sinasabing may tisod-tisod. Ang totoo ho, gumagawa lang yun ng way at gumagawa lang May ng message. dahilan para masabi kaya sila nawala. O kaya may masisi, Daddy, sa kanila Oo, mga kahinaan. Kaya meron lang maituro, masisi. Na yun ang dahilan kaya ako nawala. Come on, That's right. brothers and sisters. That is not true. Because if you know the Word of God, if you are rooted in the Word of God, and if your faith is in Jesus, you will never be affected whatever situation you have. Kagaya nga, Daddy, na nabasa mo dun sa isang post, di ba? Ang sabi doon, kapag ikaw ay na-offend ng pastor mo, ng isang Kristiyano, at umalis ka sa loob ng church, it simply means ang pananampalataya mo ay wala sa Diyos, kung hindi, nasa tao. Tama. Tama po ba? Kaya siguraduhin natin na tayo talaga ay nananampalataya sa Panginoon at hindi kung kani-kanino kasi minsan kaya ka lang nasa church kasi may best friend ka doon, Yes. kasi meron kang crush doon, kasi meron kang gustong Puntahan. pagpakitaan ng pagpapakitang gilas. O mali yun no? At kung ikaw, lalo na kung ikay manggagawa na, dapat po hindi na kayo matampuhin. Dapat din, hindi na kayo Umalis. lulupalupay-pay kapag kayo na paggagalitan. Sa halip, yung mga ganong pagkakataon ay gawin nating tungtungan para lalo tayong tumibay, True. tumatag, at lalo pang pag-ibayuhin at pagandahin ang mga pinagkatiwalang ministeryo sa atin ng Panginoon. Kaya, wag ganon!
Hindi ka antay natin sa iyo. Ano kulang pa siya? Ito na. Okay naman. Kulang ba ba? Sige, sa ulitin natin tayo kuya. 1, 2, 3, go! Hallelujah! Sige na, sige, sige. Uy! Uy! Dahil na practice nyo. Pasa ba? Ito? Ayaw tayo mamaya sa Baguio. Sama ka ba? Sama ka. Sensya na, Brad. Dahil pa ako sa ginagawa sa bahay. Tsaka, trabaho pa akong di natatapos. Hindi ko talaga priority yan ngayon. Mas priority talaga yung trabaho. Tsaka, kaya na siguro yan. Sensya na talaga. Wala pang ginagawa. Teka lang. Huwag ka maging kagaya ni Jonah. Na kung saan tinawag na nga siya ng Panginoon, tapos tinatakbuhan pa yung pagkatawag niya. Dapat habang may pagkakataon, maglingkod na tayo na po sa Panginoon. Kaya, huwag ganon! Eto na! Yan, isa pa yan, Daddy. Maraming ganyan. Yes, isa pa yan sa mga sign ng pagiging duwag na Krisyano. Marami ang mga tinawag pero hindi tumutugon sa kanilang mga calling. Maraming gustong magpagamit pero ayaw ng proseso ng ating Panginoon. Tama po ba, Daddy? Right. Marami ayaw nila. Gusto nila, tawagin sila ng, tinawag naman talaga sila ng Panginoon. Gusto nila easy yung buhay pero ayaw nilang i-take yung proseso doon sa pagkakatawag na meron sila. Right. Kapag medyo mahirap nang ipapagawa ng Diyos, inaayawan at tinatakbuhan na nila ang kanilang tawag na duduwag sa pagkakatawag ng Diyos sa kanilang mga buhay. Tama ba, Daddy? Naalala ko yung nung binigyan ako ng tayo ng pangitain ng gising kabataan. Kala ko binigyan tayo ng 100 stars. Oh, di ba? Almost, alam niyo ba na tinatakbuhan ko, ayaw kong sumunod sa Panginoon. Kasi nga ako, that time, sabi ko, Lord, sino makikinig sa akin? Sino ba akong pastor? Paano ko gagawin to? Wala kaming kakayanan because that time we're just a small church. Yes. I mean, wala namang maliit na church, no? Pero sa bilang, talagang napakakonti and most youth pa. So, saan kami kukuha ng ganito? Kaya parang ayaw ko talaga. And to be honest po, the Lord gave me the vision in the year 2000 and then we started 2006 because for 5 years, I ran from the vision. Talagang ayaw ko po. Ayoko talaga hanggang binoljak na ako ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon, it's not about you, it's about me. It's not about your power, but my power. It's not about your ministry, but my ministry, saith the Lord. Yes. So, kaya sumunod na ako sa Panginoon. Kaya huwag tayong maging duwag. That's Huwag right. tayong tatakas. Huwag tayong tatakas sa tawag ng Panginoon. Pag tinawag ka, if God calls you, God will give you wisdom, give you vision, give you knowledge, and if you have vision, God will give you provision. Yes. Tama po yan. Basta po, sunod lang sa tawag sapagkat ang Diyos ang bahala sa atin kasi siya ang tumawag sa atin. Huwag tumakbong palayo sa inyong mga tawag. Huwag ganon.
Katulad ka rin ba ni Parang Berting na pinersecute lang pero dininay na si Lord? Kaya... Huwag ganon, kapatid! Yes, ito pa ang isang problema kapag ka napapi-persecute ng isang Kristiyano. Natatakot na, no? Natatakot, hindi maipagmalaki, hindi maipag-yabang Kinahihiya na siya na. ay isang Kristiyano. Tumitiklop kapag ka napipersecute na. Ito yung lagi nating sinasabi kapag ka nasa isang eskwelahan, marami naman palang Kristiyano, kaya lang hindi halata, magaling magdala. Ibig sabihin, hindi nakikita ang pagiging Kristiyano, kaya hindi halata. Bakit? Minsan napipersecute, takot mausig, takot masabihan ng hindi maganda. Pero, kapag ka ikaw ay punong-puno ng salita ng Diyos at ikaw ay punong-puno ng pagmamahal sa Panginoon, nako, ipagmamalaki mo yan. Kung paanong yung mga nai-inlove kahit na mali, That's right, pinaglalaban, totoo. ganon din sa Diyos. Alam nyo ba yon? Pag in love kayo sa Diyos, hindi kayo matatakot na ma-persecute. Hindi kayo matatakot na mapagsabihan ng hindi maganda dahil sa Panginoon. Dahil kahit na mausig tayo sa pangalan ng Panginoon, wow, we thank the Lord kasi nauusig tayo because of the Lord Jesus Christ. Yes, persecution is one of a part of every Christian. Parte po yan ng pagiging Kristiyano. Pag hindi ka inuusig, ibig sabihin, hindi ka pakapanig ni Kristo. Right. Tama po ba? Pag may pag-uusig na, magalak tayo, sapagkat pag inuusig tayo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, ang kaharian ng Diyos at ang katwiran ng Diyos ay sumasa atin. Kaya huwag tayong duwag. Keep fighting lang, laban lang po sa pananampalataya. Okay, lagi nating tatandaan, ito yung lagi ko sinasabi, pag hindi ka nakakatanggap ng mga persecution, baka kaakbay mo na sa Satanas. That's right. Kaya hindi ka napipersecute. Kaya lagi po nating tatandaan, kung napipersecute ka, magala ka. Dahil ibig sabihin, hindi mo kaakbay si Satanas. Yes. Kaya, Huwag ganon! Hi guys! Basta! Pasok kayo, calling flow with charge. Maligo kayo ng alcohol doon. Pakuha nga ng mas ko. Hello po brother! Kamusta po kayo? Okay naman. Bali ko medyo busy sa trabaho, alam mo na. Ay, ganun po ba? Pero nakaka-attend naman po kayo ng mga online services po natin. Medyo lang, may work from home eh. Ayun, so salamat sa pangumasta. Pasensya na, medyo alam mo na, ano tayo ngayon, social distancing, no? Pasensya na kaya. Sige po brother! Thank you po! God bless po! Mas nangingibabaw na ba sa'yo ang takot kaysa pananampalataya? Laging tandaan na mahalagang magtiwala sa Panginoon anumang uri ng sitwasyon. Sapagkat ang Diyos natin ay higit na makapangyarihan kaysa anumang uri ng sakit at karamdaman. Kaya huwag atakot, huwag atakbo! ito ang isang problema ngayon. May mga Kristiyano na hindi pumupunta sa church, although inaalaw na pwede na pumunta sa church, hindi makapunta sa church kasi takot sa COVID. Totoo. No, mga kapatid, we are covered by the blood of Jesus, and as long as ginagawa po natin yung mga dapat ay gawain nating Protocol, that's pag-iingat, right, totoo. yung protocol ng ating law ng gobyerno ng bansang Pilipinas, hindi ho tayo dapat matakot. Higit sa lahat, meron ho tayong Diyos Yes. na pinagtitiwalaan at pag tayo pumunta sa bahay, God is in control inside that church. Ano ho, kaya dapat hindi ho natatakot at hindi duwag ang mga mananampalataya. Totoo po yan. Siguro, Daddy, this is the great platform para masabi po natin yan. Yes, we believe that there is a coronavirus, but we believe also that Jesus Christ is greater than COVID. Tama po ba, Daddy? Yes. Yes, I believe so. I will address it that COVID is evil. Okay? COVID is evil. Kasi, Daddy, pansinin mo, di ba? It's in the mind of
people na Pilipino, yung iba, para bang yung COVID yan lang yung sakit natin ngayon na pag inubo ka, kahit may ubo ka naman, may sipon ka, COVID ang labas. Kapag may cancer ka ang labas, COVID, that's a paranoia and that is not the will of the living God to each one of us. I don't care what people may say to me and I believe na meron naman pong COVID kagaya nga ng sabi ni Daddy. That's why we do the protocols. Nag-iingat pa rin naman po tayo. Pero dapat wag tayong maduwag bilang Kristiyano, wag tayong maduwag sa COVID-19. Bakit? Because 2,000 years ago, Jesus Christ has already won the battle. Pinagtagumpayan niya na, binayaran niya ng kasalanan natin at kasama po doon ang lahat ng uri ng karamdaman. And actually, ang COVID naman is curable. Yes. Kung ikaw ay healthy, kung ikaw ay maayos ang pangatawan at gagawin mo yung mga tamang protocol ng pag-iingat, hindi ka naman basta-basta mahahawa. Kaya ka mahahawa, hindi ka mag-iingat, doble pa tayo. That's right. Sumusunod na tayo sa protocol, tayo Cover pa pa ay ng blood. sumusunod sa salita ng Diyos. Yes. Kaya tayo ay taklob ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo at meron tayong panlaban na kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. If God is with us, who can be against us? Is the virus can against us? No! Yes. Kayang patayin ng kapangyarihan ng Diyos ng anumang virus na ating pwedeng mararanasan. Kaya, huwag ka nga, Wag nawa. gumawa ka. Gising! Alright, praise God. So, Pastor JC, talagang totoo na to, 300 stars po. Salamat po for sending 400 stars. Correction, for 400 stars. So, ngayong gabi po, And also, we would like to thank Lex Ripas for sending 100 stars again, wow. Praise God. And there's another, Leslie Baron, for sending 110. 110 10 stars. Yes. Praise God. Thank you so much. We really appreciate. At alam niyo ho ba, that's why we just want to encourage you if you are blessed in this ministry. Kasi hindi lamang naman po itong Gising Kabataan live ang ating ministeryo. Nagkakaroon po tayo ng taong-taong malakihang gathering sa Cuneta, Sodom at sa iba't ibang lugar ng bansang Pilipinas at maging sa iba't ibang bansa. Tayo po ay dinadala ng Panginoon para magkaroon po tayo ng gising kabataan, para maggising at magkaroon ng revival, to revive every people in the Lord. And also, kaya kung kayo po napapagpala, if you want to send stars, you can send stars. If you want to send directly to the GCash, you can send GCash and even to the bank account of Gising Kabataan. The more stars, the more we are blessed. And we will use it. We will use it for the glory of God. Dahil lahat po ng bagay na yan ay nagagamit po natin. Pwede po tayong bumili ng mga kasangkapan para lalo pa natin mapaganda ang sounds, lightings, and everything, cameras, and also yun pong ating tinatanaw na magandang Gising Kabataan Center dito po sa Mandaluyong. Alright, again po, the more stars, the more we are blessed. The more we give, the more we are blessed. So, last parting word na po, I believe that this day po, for us to become courageous ng gusto, there's no other secret but the Holy Spirit, Jesus Christ Himself. He's the one who can give us this courageous. Yung pangalang, ang courageous, persona siya. There is a name about that courageous and that is Jesus and that is the Holy Spirit. Kung sinong pwedeng magbigay sa atin ng boldness, it's only the Holy Spirit. Kung sinong pwedeng magbigay sa atin ng tapang para harapin ang mga bagay nito, it is only the Holy Spirit. Throughout the Bible and history of this world, we can see those people who can do impossible things and supernaturally, not because of their talent, not because of their gift. Why? It is all just because they are surrendered to God and they are surrendered to the Holy Spirit. That's why tonight, sabi ng salita ng Panginoon, kung ikahihiya mo ang Panginoon, kung ikahihiya mong gawa ng Panginoon dito sa lupa, ikahihiya ka rin niya sa kalangitan, sa mga anghel niya. That's why God has commanded us to be courageous and to be strong. Maging matapang po tayo. COVID has nothing to do with us. All the things that is happening to this world has nothing to do with us. The Holy Spirit is very willing to pour out His power to each one of us para gawin po ang kalooban ng Diyos. To God be the glory In this po. time of pandemic, there are two
meron pong dalawang bagay na dapat nating tandaan para tayo po'y magkaroon ng katapangan na harapin ang pangyayari sa ating mundo, sa ating katatayuan ngayon. Una po ay ang banal na espiritu. Ang banal na espiritu ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan. Sabi po ng Acts chapter 1 verse 8, "And you shall receive power when the Holy Spirit shall come upon you, and you shall be my witnesses in Judea, Samaria, and until other parts of the earth." Kapag ka po tayo ay puspos ng banal na espiritu, matapang po tayo. Hindi tayo kailanman magkakaroon ng kaduwagan sapagkat ang banal na espiritu ay magbibigay ng katapangan. And if there is a Spirit of God, there is peace, there is joy, there is freedom. Mayroong kalayaan, may kapayapaan, at mayroong kagalakan. So, tandaan po natin kapag tayo ay may banal na espiritu, puspos ang banal na espiritu, meron po tayong katapangan. At pag tayo po ay covered by the blood of Jesus, because the Word of God says, we are covered by the blood of Jesus. Alam nyo, walang anumang virus na pwedeng makagalaw sa mga mananampalataya if we always apply the blood of Jesus in our life, in our home, in the place that we will go. Apply the blood of Jesus and we are covered by the blood of Jesus. Kaya hindi tayo magkakaroon ng takot, hindi tayo magkakaroon ng pangamba, sapagkat alam natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu at ng banal na dugo, tayo ay safe, tayo ay makagagawa, tayo ay makagagalaw, at tayo ay makakapunta saan man natin gustong pumunta sapagkat gagawin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Amen. Tayo po'y sa mandaling manalangin. Minamahal naming Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Tinataas po namin sa iyo ang mga mananampalataya. Most especially po yung mga taong may takot, may taong may pagkaduwag sa mga sitwasyon po namin ngayon o sa mga sitwasyon na hindi maipagmalaki ang pagiging Kristiyano nila. Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we declare boldness upon their lives. We declare, O God, that the power of the Holy Spirit is moving right now, na kumikilos sa bawat isang manonood na mananampalataya at maging sa mga bago pa lamang namin nakakasama. Panginoon, hayaan mo pong puspusin mo ng banal na Espiritu ang bawat buhay ng bawat isa at cover us by your blood, O God. And Lord, ang katapangan na nagmumula sa iyo ay idaloy mo sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. At dalangin din po namin, Panginoon, ng bawat isa ay maging rooted sa iyong mga salita, maging puspos ng banal na Espiritu at laging mapasailalim sa iyong kalooban. Salamat po, Amang Diyos. We declare blessing, anointing, and courage upon each one of us in Jesus' name. Amen and amen. And amen. Praise God. Thank you so much po sa ating mga viewers po. Again, keep watching, keep commenting, keep sharing and liking this page. It doesn't mean na monetize na po tayo. We will stop sa atin pong ginagawa sa ministeryo pong ito. Again, we're here to spread the gospel of the living God more than anything else. What we want is to spread out the gospel of the living God. Kaya po kami ay nakikiusap sa inyo to share, like our page, and support our page, enable for us to reach out more of believers and even unbelievers para po mabahaginan ng salita ng ating Panginoong Jesucristo. We would like to thank Algie Das for sending 45 stars this evening. Maraming salamat po. At i-share pa po natin ito at patuloy tayong mag-comment, patuloy tayong mag-send ng stars because I know the blessings that you send will grow and will multiply and be fruitful in your life and even to the ministry of Gising Kabataan. Kaya, lagi nyo pong tatandaan na kung kayo po'y may mga kaibigan, share nyo po ang ating page. Please them like and follow the page. And after this study, they can see all the social media accounts of Gising Kabataan right after this. Yung hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating YouTube, sa ating Instagram, and even to our Facebook account, you can do it. Right after this, makikita po nila yung social media po natin. Amen. So maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong gabing ito.
at sa pakikipagtalakayan po sa pamamagitan ng pagko-comment nyo sa atin pong comment section ng Gising Kabataan Live. At lagi nyo pong tatandaan, kami pong mag-ama ang lagi nyo makakasama tuwing Martes ang gabi, alas 7, dito lang sa Gising Kabataan Live! Gising kabataan at tayo'y magbago na. Bigay ng Diyos sa buhay ay huwag na sayangin